Notarial, SPA, etc. Meron din po tayong tinatawag na political and economic section. Sila naman po yung bahala dun sa mga usapin with Korea tungkol sa mga trade, sa political, etc. Meron din po tayong defense attaché. Isa pong ano po yun, defense attaché. Meron din po tayong trade attaché, meron din po tayong agriculture attaché, meron din po tayong tourism attaché, at kami po yung doon sa labor attaché. So pagdating po sa usapin ng manggagawa, kami po yun. Okay? So kami po ni well-off ang namamahala doon sa mga paggawain tungkol sa inyong pagtatrabaho. Nung umalis po ang EPS worker, saan po kayo dumaan? Anong opisina? POEA. Tama? Ako nakalimutan yata. POEA. Ngayon, ang pangalan na po ng POEA, hindi na POEA. DMW. Okay. So kami po, na dating nasa Dole, nilipat na rin po kami sa DMW. So kami po ay kumakatawan sa DMW under the Philippine Embassy. So, maliwanag po yun, ano? So, nung umalis po kayo, ang tumulong po sa inyo yung pre-employment and the GPB, Government Placement Branch. Hindi po kayo dumaan sa ahensya. Tama? Wala po kayong mga binayaran ng mga placement fee. Wala po. Dahil government to government po ang EPS. First time. Gusto ko din bigyan kayo ng konting balita kasi baka naman andito kayo sa Jeju hindi nyo nalalaman kung ilan po ang Pilipino, no? Ito po yung bilang as of May 2024. 64,015 ang Pilipino. 11% po yung tinatawag na short-term stayer. Ibig sabihin mga bisita, temporary visitors. Kasama na po dyan ang mga turista. And then, 57% po ng kabuuan ay mga OFW dahil sila po ay may hawak na e-visa. So tandaan nyo, pag e-visa, employment visa. Pag BNC, yan po ay mga visitors, turista. At saka may iba pang mga, mayroon din mga ibang binibigyan ng short-term visa na iba ang kategorya. F-visa naman po ay family. So kabilang po dito yung may asawang Koreano, dependent sa kanila, at saka yung mga permanent resident. No? T-visa, nandyan po ang estudyante, andyan po yung investors, yung pong mga miyembro ng simbahan, nasa D-visa din po sila. So ito po yung kabuuan, makikita nyo, pinakamalaking sektor sa mga manggagawa ay EPS worker. You are total of 26,677 sa ngayon. So every month nagbabago po yan. May umuuwi at may dumarating. Sa kasalukuyan, ang bilang po ng mga bagong EPS na dumadating ay umaabot sa 100 to 150 every week. Every week. Okay? So, ang iba pong mga nagtatrabaho dito na hindi po kabilang ng EPS are professionals, no? Meron po tayong mga engineers, may mga professors, may mga researchers. Meron din po mga kumakanta sa hotel, sa mga club, at saka meron din po ang pinakahuli ay mga seasonal worker, no? So, bilang na po, dati po ang visa ng seasonal worker ay C. Tatandaan nyo yung C4, no? Ibig sabihin 3 buwan lamang. Pero yun pong seasonal workers sa ngayon ay binigyan na ng 5 buwan na visa. So, meron, ang category na po nila ay employment. Okay. So, ilan po ang bilang ng Pilipino dito sa Jeju? Meron bang makakahula? 700 plus? Yes. 700 plus po ang nakatala sa immigration na pumasok na Pilipino dito sa Jeju. Ang pinakamalaki pong populasyon ng Pilipino ay nasa Gyeonggi-do. Sa medyang bandang north. Ito po yung Incheon, Bucheon, Hwasong, etc. No? So, sa southern part naman po, malaki na rin po ang bilang. Kasama po dyan ang Gwangju, ang Busan, ang Ulsan. Nandiyan po kasi yung malalaking industrial complexes. Right. So, palagi niyo pong tatandaan, ang EPS po nagsimula doon sa trainee program, yung tinatawag nilang industrial
trainee system. Napakalaki po ng problema noon. Marami ang mga human rights violation, marami din ang mga hindi nagpapasweldo ng tama at marami pong exploitation. So in 2003, ibig sabihin 20 years ago, binago po nila yon, inalis po nila yung sistema na yon at ipinalit po nila ang EPS, Employment Permit System, kung saan wala na po, tinanggal po lahat ng ahensya. At ang naging kausap na ang magkausap na lamang ay Ministry of Labor dito at Department of Labor sa atin. So, government to government po kayo. Lagi niyo po tatandaan, ang EPS ay government to government. No? At ang Pilipinas po ang kauna-unahan nagpadala ng manggagawa dito. In fact, this is the 20th year anniversary of EPS. Kasi ang kauna-unahan pong dumating ay 91 Filipino EPS workers in August of 2004. So, anniversary po ng Agosto. Ano po yung mga development ngayon? Mas dumarami po, siguro nababalitaan niyo po, no? Malaki ang labor shortage ng Korea. Bagsak ang populasyon, mababa ang fertility rate, aging population. So, nagbubukas po sila sa mga iba pang industriya na dati ay hindi kasama. So, ito po yung nadagdag. Waste disposal, loading and unloading. Ito po yung sa logistics, airport ground handling, mga restaurants, I'm sure nababalitaan nyo yan sa mga dyaryo ngayon, ano? Hotels, magtatrabaho sa hotel, mining and forestry. Ito po ay mangyayari ngayong taon. Nasimulan na po ang pag-develop ng sistema para po sa restaurant at hotel. Pero ang gusto ko pong linawin, no, na dahil EPS, hindi po ito yung kategorya nung nando sa reception o kaya nandoon sa ano ba to? Sa staff, no, ng hotel. Ito po ay more on the cleaner, no? Yun po ang kanilang tinatawag na may labor shortage. Ganun din po sa restaurants. Hindi po yung chef, hindi po yung doon sa kahero, kundi yun po kitchen assistant na tinatawag nila. Pagbukas po ng mining and forestry, ganun din po, magdi-develop po sila ng bagong skill set, no? Nakakaiba doon sa inyong dinaanan na trick test. Kasi iba po yung requirement o standards ng industriya at saka itong ibang mga bagong sektor. Of course, nabalitaan nyo na rin siguro ang caregiving, no? May pilot test po ang MOEL at saka ang Department of Migrant Workers. 100 lamang po ito at para sa mga babae. Ito po ay napag-usapan dahil nga very high po yung malaki po yung problema nila sa population, no? Alam po ng ating mga kababayan dito yan. So, marami po silang paraan na ginagawa at isa lamang po yung pag-aaral kung halimbawa ba sa pagpapapasok ng caregivers ay makakatulong para mas ma-encourage ang mga Koreano na mag-asawa, mag-anak at magpalaki ng pamilya. So, isa po yun sa ating gagawin and they are expected to come around September. Pero ang sistema po noon ay EPS. So, lilinawin ko, kapareho din po ng inyong paraan ng pag-select, ng pag-training, ng inyong pong kontrata. Lahat po ng benepisyo nila ay kapareho din ng isang EPS worker. Ang pagkakaiba lang po siguro kasi sa simula nung pilot testing, ito po ay ang effectivity lang muna ng kanilang kontrata ay 6 months. Depende po kung yan ay maging successful. Kung maging successful po yung programa, they will extend, they will expand. Kung hindi naman po, ang usapan po ng MOEL at saka ng Department of Migrant Workers, hindi po mawawalan ng trabaho yung mga pumasok. Sila lamang po katulad din ng mga EPS workers ay magkakaroon ng pagkakataong mag-workplace transfer. Okay. So, magbabago po yung mga test ninyo at saka yung long-term employment. I think nababalitaan nyo, yung daw EPS 10 taon na. Tama po yun na papahabain ang employment period. Pero, may condition po yun. Ang condition po ay dapat maging proficient pa rin kayo sa Korean language. Kayo ay matagal ang pagtatrabaho din sa kumpanya.
wala kayong record sa pulis. Okay? So kung napapansin nyo, marami pong nakakapag, anong tawag doon? Visa, palit visa, no? Kasi niluwagan na rin mo nila yung requirement. Dati mahigpit, dati konti lang yung percentage sa isang kumpanya ang pwede mag-7. Ngayon, depende ho doon sa industriya, depende doon sa region kung nasaan sila ngayon, binibigyan mo nila ng mas malaking number, no? Inaalaw na nila yung kumpanya. Kasi yung mga kumpanya, ang katwiran din nila, nasanay na silang magtrabaho, na develop na yung husay, di ba? Papakawalan nyo pa ba sila? So, they will fight for you kasi alam nila na kayo ay marurunong na sa ginagawa. Katulad din po yan ng parang anong sincere, no? Parang ganun din po yung pattern. Pero palagi nyo po tatanan, hindi po siya automatic. Kasi yung dati, 10 taon na daw yung EPS, hindi po siya automatic. Siya po ay may kondisyon. Ang sinasabi lang natin, mas pinagaan yung mga requirement at saka yung number na ina-achieve nila si 7. Okay. Next. Rights and obligations. Ano po ba yung mga... Okay. Ang kaibahan nyo po, no? Siguro, sino sa inyo nagtrabaho sa ibang bansa bago makapunta dito sa Korea? Nag-abroad na. Si Sir. Sir, saan kayo? Ano ba sa Saudi? Ang mga batas mo ba na applicable sa mga taga-Saudi ay pareho sa mga foreign workers. Pasweldo, insurances, ganyan. O hindi? Hindi. Marami po, I'm sure kayo din may mga kakilala. Kung hindi man kayo ang naging OFW sa ibang bansa, meron po kayong kakilala. Ang kaibigan mo sa EPS, ito po yung tinatawag na equal treatment under labor standards. Kaya halimbawa, kahit na po yung bagong padating pa lamang na EPS worker ngayong January, no? Kung nag-take effect na yung bagong pasweldo, yung minimum wage ng January, covered na po sila. Meron kasi iba na, hindi, mag-start muna dun sa pinakamababa, sa kakaakit. Sila kung ano yung minimum wage po, patas po ang pagbibigay nito. Hours of work, 8 oras, pinakamahaba, dapat 40 hours. Overtime, plus 2 hours per week, so 52 hours maximum per week. Holidays, dapat po ay kayo ay merong day off, at least isang araw sa isang linggo. Oras ng patrabaho, sa bawat 8 oras ng trabaho, dapat po may 1 oras kayo na pahinga. So kung may additional kayo na 4 na oras na trabaho, may additional din kayo na 30 minutes na pahinga. Foreign worker support, meron pong kakaiba po dito sa Korea. Meron po dito mga migrant support center. So yung mga nalalapitan nyo po dito sa Jeju, whether that is directly under the MOEL or under the local government, yan po ay nagbibigay ng serbisyo. Sa iba pong bansa, walang ganyan. Okay? Talagang ang nilalapitan lamang po ay ang bahada o kaya ang OWA at MWO. Pero dito po, sa bawat probinsya, sa bawat city na malalaki, meron po silang center, meron din po silang counseling sa pagtawag, parang call center, at meron din po silang desk na malalapitan na may nasyonal, halimbawa Filipino, merong Vietnamese, merong Cambodian, merong Nepalese, no? Wala po, sa iba pong bansa, wala pong ganyan. So I think those are the package that are included in the EPS. And more than that, meron po kayong special insurances. Mamaya po, isa-isahin po natin yan para malaman na din natin. So, ang obligasyon po ng EPS worker, ayusin ang trabaho. Fulfill the period of employment. Nung po kasi nagpirma tayo sa Pilipinas, alam po natin kung ilang taon, kung anong industriya, kung ano ang kondisyon, no? So, tupadin po natin yun. Obey the company rules and regulations. Mag-develop po tayo ng skills. Kung meron pong mga pa-training dito, lalo na kung bigay ng HRDK, umattend po kayo. Language, umattend po kayo. Kasi yan po ay
mga libre at hindi mawawala. Yun pong inyong certificate na yan at yan po ay mapapatunayan ko, napapakinabangan po yan ng malaki kahit hindi na kayo dito nagtatrabaho sa Korea. Kahit doon na po kayo nagtatrabaho sa ibang bansa, it is recognized. In fact, pag nakita nila na HR ang nag-training po sa inyo ay Korea, may premium po. Malaki po ang premium niya. Siyempre, tutok din po natin yung mga batas ng Korea as well as ng Pilipinas, no? Kasi napakarami po kaming problema pagka meron pong violation. Ang isa pong napaka-popular na violation ay nagda-drive ng walang driver's license. Isa pa, nagda-drive ng lasing. Pangatlo, nagsusugal. Yan po yung mga nahuhuli at kapag po nahuli, wala na pong tanong-tanong, uwi na. Deport. Talagang ganun po ang nangyayari. Pero wag po tingahon kung deport lang. Yung isa po nating kasamahan dito, wala pa po siyang 1 taon, naglasing, uminom, na aksidente sa motor, for 8 months, naka-comatose. So can you imagine that? So finally, nakauwi po siya just this month. After 2 days po, namatay siya. So talagang iisipin po natin mabuti. Hindi po biro, no? Yung mga ginagawa natin. Kasi ako palagi ang pangaral ko sa inyo, buong kayong pumunta dito, buong inyong kaisipan, buong inyong mga kamay, buong inyong katawan, umuwi kayo buo din. At may laman ng bulsa. More than that, may laman ng bulsa. Ibig sabihin, maayos na ginamit yung pinagkakitaan. Okay. So, syempre, fulfill your obligations to your family. Si well-off po, patunay na mga pamilya, pag hindi na napapadalhan po ng remittance, ay kumakalampag na po sa kanya, no? Hindi napapadalhan. Bakit hindi napapadalhan? Iba't iba po ang dahilan. Meron pong tama naman yung asawa doon, meron din namang tama naman yung asawa dito. So, yan po ay mga issue. But ang isa mong mahalaga ay tandaan palagi natin, bakit nga ba tayo umalis? Ba't tayo nag-abroad? Ano nga ba yung goal natin? And that should be our focus, no? So, okay, fulfill. Ito po, I will just go through the most common questions. Ito po yung madalas ng mga katanungan na natatanggap namin. Kanina po na-discuss na ni Well-off yung tungkol sa OWA. So, palagi nyo pong tatandaan OWA, 2 years. 2 years lamang. So, meron po kaming experience na after 2 years, nakalimutan niyang i-renew. Kung kailan naman hindi niya na-renew, doon siya na-aksidente. So, nagtatanong ngayon siya sa OWA, paano po ito? Wala po ba akong matatanggap sa OWA? Ay hindi siya active member. So, magiging iba na, no? Ang kanyang magiging beneficiary. So, tatandaan niyo palagi, active, be active, or well-off pagka hindi sila makabayad dito, paano sila magbabayad? Ayon, pag daw hindi kayo makabayad dito kasi nga malayo, no? Pwede daw kayong magbayad sa OWA app. Pwede nilang i-download yun. So, pwede ba yung kamag-anak nila magbayad sa Pilipinas? Hindi. Okay. So, kayo lang talaga yung dapat magbayad. Land bank ba ang pasok nun? Okay, land bank yun. So, kung makakapasyal po kayo sa amin, o kuya kung uuwi kayo, pwede kayo ang magbayad doon sa OWA na pinakamalapit sa inyo. Okay, ang inyong kontrata, 3 taon. Pero, pwede kayong i-extend 1 year and 10 months. Again, hindi po siya automatic. Depende po yan sa kakayahan ng kumpanya. Depende din po yan sa inyong performance. So, huwag po natin pababayaan yon. Ang voluntary return naman po, para sa mga special re-entry, yun ay kung sincere worker. Ibig sabihin nun, gusto ka ng employer mo, gusto kang bumalik, so ikaw ay binigyan ng recommendation sa immigration na babalik siya nang hindi niya na kailangang mag-exam, hindi niya na kailangang mag-training. So, dati po 3 months, ngayon 1 buwan na lang.
yung break, no? Yung iba natutuwa, yung iba hindi. Kasi daw mixi yung panahon. Yun namang special CBT, ito yung tinatawag na X-Core. Ito naman po yung nanggaling na kayo dito, umuwi kayo, nakatapos kayo ng kontrata, pero within the age pa rin kayo, 38 years old, at gusto nyong bumalik. Pero not necessarily doon sa inyong dating amo. So, ang gagawin nyo po, tawag doon ay special CBT, no? Magsi-CBT kayo, mag-e-exam po kayo. Ano yung kakaibahan? Hindi na ho kayo dadaan sa training. So pag nakuha kayo, iba ho pati yung schedule ng CBT. Iba yung schedule niya. Yung sa newcomers, iba din mo. So, babantayan nyo lang po yung schedule niyan sa DMW. Dapat ko po bang i-report kung ako ay na-extend ng 1 year and 4 months? Opo. Madalas po nagkakaproblema tayo dito, no? Ang akala natin, porque meron na tayong extension, ay reported na sa immigration. Huwag niyo pong pababayaan yun. Lagi niyo pong make sure na siguraduhin ninyo na naka-report both sa labor as well as sa immigration. Pwede ba ako maging sincere kung na-release ako? Oo. Kung ang paglipat mo ay within the same industry, ito po yung bagong regulasyon ngayon. It should be within the same industry. Kung manufacturing kayo, manufacturing kayo. Kung sa Jeju kayo, Jeju kayo. Dati kasi, kung nandun mo kayo sa Busan, pwede kayo lumipat sa Gyeonggi-do. Pero ngayon, it's region-based. Kung nasaan po kayo, doon din po kayo makakahanap o bibigyan ng referral for a new workplace. Pero entitled do kayo sa pagiging sincere. Okay? Totoo po bang gagawin na 10 years? Ito napaliwanag ko na kanina. Hindi siya automatic. Let me discuss lang yun po yun sa mga yung sa mga insurances ninyo. So una, industrial accident. Alam niyo ba kung ano ito? Para saan? Binabawasan ba kayo ng industrial accident insurance? Industrial accident insurance, yung kapag kayo ay nagkasakuna o namatay sa trabaho, huwag naman, kayo ay may compensation, babayaran kayo. Sino nagbabayad ng premium nun? Hindi kayo nagbabayad, employer nyo lang ang nagbabayad. Employer nyo lang nagbabayad. Later ha. National Health Insurance, sino nagbabayad? Employer o kayo? O pareho kayo? Pareho, tama. National Pension System, ito yung Kukmin. Ha? Sino nagbabayad? Pareho. Okay, tama. Pero tatandaan yung Industrial Accident Compensation, employer lang ang nagbabayad. Bakit? Kasi sila yung mananagot sa gobyerno kung may mangyari sa inyo habang nagtatrabaho. So, ano po ba yung industrial accident insurance? I'm sure naririnig nyo yan, I think about a year ago, meron kaming inasigasa dito na ipit dun sa paggawaan ng box. So, ang computation po niyan hindi fixed kasi depende kung magkano ang kita ng kumpanya. At kung ano din, gaano kadalas yung aksidente na nangyayari doon sa kumpanya. So baka sabihin, bakit mas malaki ang bayad doon? Bakit sa amin maliit? Kasi nga po, iba ang basehan, no? Ang kondisyon po, kung halimbawa kayo ay nasaktan sa paggawaan, pero hindi po inabot ng 5 araw, sagot po ba ng industrial compensation o hindi? Hindi. Pero sasagutin kayo ng National Health Insurance. Yung paggamot ninyo ay covered ng National Health Insurance. Ang cover lang po ng industrial accident ay kapag kayo ay na-hospital for at least 5 days. So yun po yung kakaibahan. Ang proseso niyaan, mag-a-apply po kayo or yung inyong amo o kaya yung hospital o kaya pwede rin kami na mag-apply on your behalf. Kung halimbawa kayo ay nagkaroon ng sakuna sa loob ng paggawaan o nagkasakit o namatay. No? Hindi po din siya automatic.
pupuntahan po yan ng COMWEL at mag-iimbestiga. Kasama po ang Ministry of Employment. Kung sakali po ito ay mapatunayan na talagang siya ay sanhi sa pagawaan, sa kapabayaan o kaya aksidente, siya po ay i-cover. No? Ano po yung mga ang beneficyo ninyo? Medical care. So, wala po kayong gagasisin sa ospital. Habang nandun po kayo sa ospital, sisweldo po kayo, patuloy pa rin, 70% of your sweldo. Kahit hindi po kayo pumapasok. Meron po kayong disability allowance, no? Kung naputulan po ng dalawang kamay, so hindi kayo makakain, no? Pwede po kayong bigyan ng nursing care, babayaran po yan ng COMWEL. Yung iba po, yung asawa na ang pinapupunta dito para mag-alaga, may bayad po si asawa. Survivorship, kung sakali lang pong mamatay or may doon sa huwag naman, meron pong compensation doon sa namatayan. Sa asawa, or kung kayo ay binata at wala kayong asawa, tatay at nanay. Meron pong computation yon. Pero hindi po siya fixed computation kasi depende po yun sa grabe nung nangyari sa tao. At syempre, kung namatay, meron pong funeral expenses. And then, habang nandito po, because we have a case like that before, habang nandito po siya, kasi pinili niya, kailangan po siyang magkaroon ng, yung sa kamay? Prosthetics. Oo. May kasama po yung rehabilitation. So, yun pong rehabilitation na yon, kasama po yun sa compensation na binibigay. So, kung sakali po at meron pong mangyari, andito po yung telephone number ng COMWEL kasi yan po ay yung pwedeng tawagan. Tanong. May nakita kayo dito, no? All workers are covered, including undocumented. All workers are covered, including undocumented. Yes. Paano po mangyayari yan? Paano ka po mag-a-apply? Tandaan niyo lang po palagi, no? Kailangan po maayos yung inyong pagka-document. Kung halimbawa may nakapag-picture, may nakapag-video, mahalaga po yun. May makakapagpatunay na nangyari sa paggawaan, kailangan po yun, no? Kailangan po protektahan niyo yung sarili ninyo kasi malaki ho ang bayad ng kumpanya kapag may nangyayaring pinsala sa loob. So, iiwasan nilang ma-report sila, no? So, importante ho kayo, maalam kayong mag-document ng inyong isasubmit. Kailangan po ba ng sadyang name na approval para mag-apply ho ako? Papa-approval ko muna kay amo. Hindi na ho kailangan. Dati, oo. Pero ngayon hindi. You can file it. Even the hospital can file it. Ang importante ho, kapag nandun ho kayo, ay sa inyong statement sa inyong doktor, sasabihin nyo saan nangyari, anong oras nangyari, paano nangyari, at sa loob ng pagawaan. Tatandaan niyo po palagi yun, ha? Kasi pag hindi nila marirecord yun dun sa kanilang medical history. Paano kung sumobra na po sa 2 years, hindi pa kayo magaling? Ang ibibigay na po sa inyo ay injury and disease compensation benefit instead na yung 70% ng wages. Kasi maximum lamang po na 2 years yung pabayaran kayo ng sweldo na 70%. Paano magiging sigurado na maa-approve ang inyong application? I-record ng detalyado yung inyong aksidente. Kung lubha ang pinsala, tawagan po, siguraduhin na, tatawagin ang 119. Bakit? Kasi pag natawag ang 119, may record na po kayo kaagad na doon kayo kinuha sa workplace and therefore that is already a proof that it happened. It is work-related. Tandaan niyo yan. Ingatan ang mga dokumento tulad ng larawan video, salaysay ng mga saksi. Okay, next. Health insurance. O, ito po yung familiar kayo, no? Kalahati po ng premium every month ay sa inyo at yung kalahati naman ay sa inyong sadyang name. Mahalaga po ito hindi lamang dun sa pagpapa-ospital. Kailangan po gamitin nyo sa pagpapa-check up. Ang alam ko yung iba hindi nakakapagpa-check up kasi nahihirapan daw sa pagkuryan, no? Mahirap kasi pag hindi nakaka-English, halimbawa, o kaya naman hindi pinapayagang mag-leave, no?
Pero sa amin pong experience, mahalaga ho na ginagamit niyo yan kasi na-check up kayo kasi kasama siya sa benepisyo ninyo. Yung pag-o-hospital, kumbaga nandun na siya sa extreme eh. Sana hindi yun mangyari. Yung iba nagsasabi, hindi naman ho namin napapakinabangan. Eh salamat sa Diyos kung hindi napapakinabangan, no? Kasi ibig sabihin nun, kayo ay maayos ang pangangatawan. Ang importante, tandaan nyo palagi, kung binabawasan po kayo nung meron itong isang item na long-term care for family, yun po ay hindi para sa inyo. Kasi kayo po ay aalis dito sa mga darating na panahon. Therefore, hindi po dapat kayo binabawasan noon. Yun lang pong basic ang dapat binabawas sa inyo, yung 3.23. Ang pension system, ayan. Nabalitaan niyo yung Social Security Agreement? Nabalitaan niyo po yun? Ito po yung cookmin. Yung iba, nagalit nung una na binuksan ulit itong usapin tungkol sa Social Security Agreement. Bakit daw kukunin ng SSS yung pera ng NPS, ng mga EPS sa cookmin? Mawawalan na daw ng benepisyo. Mali po yun. Yun po ay misunderstanding, no? Yun pong Social Security Agreement ngayon ay nag-guarantee palalo na meron po kayong dalawang option na pwedeng gawin sa inyong cookmin. Kung kayo po ay mag-for good, mag-decision po kayo, gusto nyo pong kunin, lump sum, bibigay po sa inyo yan upon exit. Na-experience na po yan ng ating mga sincere worker. Okay? So, guaranteed at may kaunting interest, kung di ako nagkakamali. Depende po yan sa computation, no? Hindi po yan naka-fix. So, maaaring iba sa kanila, maaaring iba sa inyo. Depende po yan kasi kung kasama dun sa computation, kung nag-overtime, yung mga iba pang binabayad, then it varies really. Pero fix po na 4.5% bawat isa sa inyo. Yung isa po yung option, kung ayaw nyo siyang kunin, no? Pwede nyo po siyang kunin bilang pension. Kung familiar po kayo sa SSS, di ba? At ang SSS age 60 o kahit GSIS, at age 60, pwede po natin gawing pension. Yung iba po na nag-iisip long term at iniisip siguro at age 60 wala na akong ganito kalaking kita. Hindi ko na kayang kitain itong 2 million. Baka sabihin ninyo na sige, tatabi ko na lang muna siya. Kukunin ko siya at age 60. Posible po ba yun? Yes. Kasi under the SSA, kung ano po yung batas na applicable sa mga Koreano, yun din po ang applicable para sa foreign worker na miyembro ng NPS. Isa pa pong pagkakaiba, meron po mga ibang lahi na hindi po under ng NPS. Pero kayo po ay covered ng NPS. Kaya meron po kayong premium over the others na hindi po member. I think Nepalese hindi yata covered, no? And other nationalities. Pero kayo po, meron po kayong naiipon through the NPS. So, meron po kayong pension, kung yan ang inyong gusto, at age 60. At meron po kayong 10 years na binayaran o lump sum refund, no? So, palagi po sinasabi na yung cookmin parang savings. Actually, hindi siya savings. Ang cookmin po ay inyong pension. Gusto ko lang po linawin yun. So, yan po ay universal, universal social security, no? So, ang maganda po dito sa Korea, covered po kayo nung sistema nila. Sa iba po, again, I would refer to the other countries, hindi po wala pong ganyan. Wala po. Uuwi po, wala pong pensyon. Walang dalang end of service o naipon. Next question. Pareho ba ang NPS at cookmin? Oo. NPS is pangalan ng opisina. Pwede pala ako magpensyon? Oo. Tulad ng mga Koreano, ito ay pwede mong makuha sa edad na 60 at kung meron kang 10 years na contribution. Paano kung ayaw ko ng pensyon? Pwede bang lump sum? Oo. Maaari mo din matanggap kung ikaw ay pauwi na at nag-exit ka na. May procedures po yung pag-apply nito. Dapat bago kayo umalis, applyan nyo na siya habang nandito pa dahil pwede nyo matanggap yung kahit nandun kayo sa Pilipinas sa naayos nyo na yung papel.
Ang ano lamang po is, minsan nagpapa-follow up sa amin. Hindi ho kami pwede mag-process ng inyong application. Basta pagtungkol sa pera dito sa Korea, hindi ho pwedeng makialam ang embahada o MWO. Kayo lamang po ang kikilalanin. So kailangan ho, personal ninyong asikasuhin o kaya ng inyong mga pamilya. Ito naman po yung inyong special insurance. Bakit ko po sinasabi special? Kasi EPS lang po ang may ganito. Yung iba po kahit na E7, wala pong yung iba. Wala na yung iba. No? Okay. So let me start. Departure Maturity Insurance. Ito po yung Wigicom. Originally, ito po ay iniisip kasi nung nagsisimula pa lang yung EPS, 3 years lang sila. So, palaging iniisip na ibabayad na lang ito kapag pauwi na siya para hindi siya mag-TNT. So, humaba na ng humaba yung period ng employment ninyo. So, syempre, naging na siya talagang parang sort of a retirement pay. Ang nagbabayad po nito, sino? Ano ba nagbabayad nito? Hindi. Employer nyo lang ang nagbabayad nito. Okay? So, 8.3% po ng inyong sweldo, binabayaran yan ng inyong amo sa Samsung Fire Insurance. Kung kayo po ay magiging E7, kasi yung iba, from E9, naging E7, hindi na po sila EPS. Ang mangyayari po, pwedeng iwan nung amo nyo yung contribution patuloy sa Samsung Fire. Pwede rin naman po niyang kunin yun at ibigay sa inyo at magsimula ulit na magbayad ng panibago sa ibang insurer, sa ibang bangko. Kaya siguro magtataka kayo, bakit yung iba hindi na sa Samsung? Kasi natapos na po yung kanilang assessment care of Samsung. Ito po ay parang end of service benefits. 1 month salary for every year of service. So tatandaan niyo lagi, ang nagbabayad lamang po nito ay amo niyo, hindi po tayo, hindi po ang magagawa. Katulad ng nasabi ko kanina, hindi po pwede kaming mangialam dun sa inyong claim. Kayo lamang po. So tatawagan niyo po itong telephone number na ito, magbibigay po yung Filipina na counselor doon. Kahit po nandun siya sa Seoul, kahit siya pa rin po ang nagpo-process ng lahat-lahat. No? So siya lang po ang pwede niyong tawagan. At bibigyan niya po kayo ng instructions kung paano kayo magpa-file ng claim. Kung wala pa akong 1 taon sa kumpanya, entitled na ba ako sa Wigicom? Hindi. Kasi ang pwede lamang magkaroon yan ay kung meron kang at least 1 year na trabaho. Kung nagpa-release ako at wala akong 1 taon, makukuha ko ba yung aking Wigicom sa aking amo? Hindi. Ito ay ibabalik ng Samsung Insurance doon sa employer. Kung na-release ako at lagpas na ng 1 taon, kailan ko makukuha ang Wigicom po? Ibig sabihin, na-release ka, lumipat ka sa isang employer, di ba? So yung employer, nagbabayad ulit ng panibago. Makukuha mo ba kaagad-agad yung iyong Wigicom doon sa dati mong employer? Hindi. Makukuha mo lang yon pag paalis ka na. Sabay, mag-a-add up yun doon sa bago mong amo. Babayaran ba ako ng employer kung kulang ang Wigicom? Babayaran ba ako ng employer kung kulang ang Wigicom ko? Oo, kasi may computation yan, no? Depende yun dun sa sweldo nyo. So, i-recompute ulit yun. Kung halimbawa kulang yung total na nailagay dun sa Samsung Fire Insurance, meron yung difference, ibabayad dapat sa inyo yun. Okay, may Filipina counselor. So, don't hesitate to call her. Kasi siya po talaga yun ang trabaho niya. Magbigay sa inyo ng informasyon at saka guidance kung paano nyo makukuha. Ito naman yung kapag hindi kayo nabigyan ng sweldo. Halimbawa, kuya, ikaw, tagal ka lang nagtatrabaho, biglang na bankrupt si ang company. Paano naman ako makakakuha ng sweldo? Bankrupt na nga. Yun kung inyong employer ay naka-insure dito sa SGI, Sole Guarantee Insurance.
such that kapag hindi po wala nang kakayahan si yung amo na magbayad ng sweldo niya, yan po ay sasagutin ng SGI up to a maximum of 2 million. Pagka po lagpas na doon yung hindi sa inyo kayang bayaran, ayan po ay kailangan ng bayaran ng mismong employer. Kung hindi man, ayan po ay dadalhin na talaga sa labor. Kailangan mo ba ng abogado para mag-file ng claim sa SGI? Hindi. Pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na regional office ng labor. May deadline ba ng pagpa-file? Halimbawa, hindi ka nabayaran nung, ano ba ngayon, July. Kaya rin, hindi ka nabayaran simula nung last year, January. Eh, di ba, more than 1 year na yon, parang nag-expire din siya. So, you have to file your claim within one year. Ito naman yung return cost insurance. I'm sure you're familiar with it. Ano? Nung pagdating nyo dito, after 3 months, sinisingil kayo na return cost. Ito yung $400 or 400,000 won. Ito ay sasagutin para kayo ay makauwi. So marami po nakikita nyo siguro sa HRDK. Ito mga unclaimed insurances. Yan po ay mga dapat na kinuha nung nakauwi. Siguro yung marami nang nakauwi na hindi nila alam na meron pala silang 400. Yun po mga wais, kasama mo yan sa claim nila dapat sa Twegicom. No? Pagkuha nyo po ng Twegicom, sabayan na kukunin. Dalawa yung ibibigay sa inyo. Yung inyong return cost, pamasahin nyo yan kasi pabalik. Yung Korea po nanigurado na wala kayong dahilan para hindi kayo makauwi. That's why they have put up the return cost insurance. At naman casualty. Yung isa po industrial accident. Kung may mangyari sa inyo sa loob ng pagawaan, sagot po ng industrial accident insurance. Pero kung ang pagkamatay po ay sanhi ng personal na dahilan, puwera suicide, ito po ay covered ng casualty. So let's say, na aksidente sa motor, namatay. Ito po ang benepisyo niya. 30 million won kung sa Samsung sa accident at 15 million won for natural death. Ito po yung gagamitin ng pamilya para mapagpauwi naman yung katawan, no? Human remains ng ating pong kababayan. Kasi ito po yung benepisyo. Yan po yung dapat na magpo-cover, no? So, work-related or not work-related, EPS are covered. Yan po palagi tatandaan niyo. Paano po kung may bangungot ang kinamatay? Meron po kayong matatanggap na casualty insurance. Sa casualty insurance, paano po kung suicide? Wala po. Pero, ang HRTK po ngayon ay nagbibigay na ng assistance kung ang namatay na EPS ay dahil sa suicide. Hindi ko po sinasabi mag-suicide kayo na walang mag-suicide dito. Ang ibig sabihin ay nakapagdagdag sila ng kaunting benepisyo sa mga taong siguro ay talagang hindi pinalad, no? Kaya, yun pong pagpauwi ng bangkay, I think about 4 million won ay sagot po ng HRDP. Binabayad po yun diretso sa pulinarya, hindi po sa pamilya. So kung susumahin niyo po, kung magkakasakit, may benepisyo po kayo sa Comwell, sa health insurance. Kung not work-related, meron din po sa health insurance. PhilHealth kung kayo po ay miyembro. So, gusto po namin i-encourage kayo na mag-miyembro din kayo sa PhilHealth, no? Alam po namin medyo controversial yon. Yung iba nagsasabi, bakit naman kami mag-member? May NHIS na nga kami. Tandaan niyo po, yun pong inyong pamilya doon sa Pilipinas ay maaaring magbenepisyos kung kayo ay patuloy na miyembro ng PhilHealth. May isa pa pong pangyayari, nagbakasyon si EPS worker. Na-aksidente. Kinailangan mo ospital. Wala siyang PhilHealth. Hindi naman mag-cover ng NHIS dito. So, ang laki po ng ginastos niya. Kasi doon po nangyari yung ano. So, it will also benefit you. Palagi niyo pong tatandaan na yun po ay para sa inyong kapakanan. No? Kung kamatayan naman, sinasummarize ko na lang po ito. Maaari pong work-related, ang benepisyo po manggagaling sa Comwell, sa OWA, tulad na sinabi ni Ma'am Nel,
At SSS kung kayo po ay member. Kung non-work related naman po, casualty insurance, Samsung, OWA, again, whether, tama ba? Whether sickness or in sickness or in health. At sabi mo ni Kuya James, kung kayo po ay may loan sa pag-ibig, mawiwin po kapag kayo ay natsugi. Sorry. Suicide, HRDK, at saka OWA Royal. So, yan po yung summary of insurances naman kapag tapos disabled. Sabihin, hindi na kayo makapagtrabaho, naputulan ng kapay, naputulan ng paa, at sanhi doon ay hindi na kayo makapagtrabaho. No? So, again, may beneficio po sa Commonwealth at sa OWA. At kung kayo po ay miyembro ng SSS, meron din po. Wage and end of service benefit, ito naman po, yung sa guarantee insurance, sa return cost, at saka severance pay. Kung SSS member kayo, meron din po kayong matatanggap. Ito po, madalas itong tanong, workplace transfer. Sa batas po ng Foreign Employment Act, so ito po ay may batas. Kung kayo po ay hindi EPS, hindi po kayo pwedeng magpa-release at mag-transfer na lang. Ang tawag po doon ay resign. Nag-resign kayo. So, tapos na ang inyong employment sa Korea. Pero dahil po ang EPS ay nagbibigay ng tinatawag na workplace transfer, no? Provision, na nandun po sa batas nila, kung kayo po ay for valid reason, nalipat, naalis o umalis doon sa inyong kumpanya, meron po kayong 3 months within which to look for another job. Now, ang pinakahuli po nito ay meron pong bagong palisiya sila. No? So, meron pong mga valid reasons na lagi po ito tinatanong, ano po yung dahilan kung bakit kayo pwedeng i-assess. Of course, it depends on the application, the evaluation of your case. Meron po mga case-to-case niyan. Pero ito po yung pinaka-common na valid. No? Kapag po nagsara na yung kumpanya, wala talaga negosyo, na halimbawa na sunugan, wala na siya talagang ano. So, may dahilan po ang amo na i-release kayo at bigyan naman kayo, kumbaga sa divorce, ng kalayahan para makapag-asawa muli, ng inyong makapagtrabaho muli, in short. Kung meron pong hazardous o kaya life-threatening condition doon sa patrabahuhan, napupoison kayo, nagkakasakit kayo, at talaga namang hindi na kayo ng mga katawan, at marami kayong naapektuhan, that is also another valid ground. Kung meron pong work-related accident na nangyari na major, na mukhang matutreten na po yung buhay natin doon, that is also another one. And sexual abuse and sexual harassment. Yan po ay maliwanag na dahilan for your pagparelease. Another could be yun pong major violation sa inyong labor rights. Kung hindi po kayo pinasweldo ng masyado ng matagal o mali, o hindi po kayo talagang hindi kayo binibigyan ng oras ng hinga o ng overtime. Yan po ay nasa pag-aaral ng Ministry of Labor. Once na kayo ay mag-apply, yan po ay kanilang pag-aaralan. Okay? So, hindi ko po sinasabi outright, yun ay pwede, pero titingnan po nila lahat ng circumstances. Okay? Okay, so 3 months. 3 months lamang po. Pag lumagpas na po kayo ng 3 months, ano mangyayari? Hindi. Huwag kang magtitin. Kapag kayo ay lumagpas ng 3 months at hindi pa kayo nakahanap ng trabaho kasi pupunta kayo sa labor, di ba? Bibigyan nila kayo ng kumpanya, i-interviewin kayo, hindi kayo natanggap. Hindi kayo natayuan pa rin. 3 months, lumagpas na. Uwi na lang po kayo. Tapos, di po ba, kung wala pa naman kayong 38 years old, mag-apply po ulit kayo as X4. Mag-CGT lang ulit kayo at mag-try ulit ng isa pa. Pero, you have to use until 3 months. Valid po ba na magparehis kung hindi nagpapa-OT sa company? Iba to dun sa OT na payment at saka OT na talagang 8 hours lang, ha? Dami na Hindi. Kasi yung iba nagkakaingitan, di ba? Parang bakit doon? Ang laki ng overtime. Bakit dito sa
wala kaming overtime. Hindi po valid na dahilan yung porque hindi nagpapa-overtime hindi na gusto mo na magpalinis. Ang overtime po kasi depende sa production, depende sa kakayanan, at saka depende sa peak ng oras ng pagawaan. So, marami pong dahilan. Pwede, bawal po ba lumipat ang isang release sa ibang region at ibang industry? Bawal po. So ito po yung bagong regulasyon ng MOEL. Pwede lang po kayong lumipat within the same industry or within the same region. Siguro po kasi minamanage nila yung population ng bawat lugar, no? Kaya kailangan mahigpit po sila dito. Pwede po ba akong mamili ng lilipatang kumpanya? Pwede ba? Ha? Bibigyan kayo ng, kumbaga parang may job referral kayo no? Tapos, sasabihin ninyo, ito po yung gusto kong trabaho, pasukan na trabaho. Pero kung wala kasing ganun, doon sa area na yun, well, it's up to you kung tatanggapin nyo yung hindi. Pero hindi po yung sasabihin, gusto ko doon sa kumpanyang nabalitaan ko may bakante, hindi po pwedeng ganun. Ha? Depende yan sa dami at saka sa bilang ng vacancies doon sa inyong lugar sa panahon na kayo ay marilis. Kung ako po ay marilis, paano ang aking health insurance? Magandang katanungan yan. Di ba kasi nakadikit yung inyong health insurance doon sa inyong trabaho. Di paano? Wala ka na dun sa company, hindi na magbabayad si company ng inyong health insurance. That's why, importante na makahanap kayo kaagad ng inyong bagong kumpanya. Kasi meron nangyayari, within the period na naghahanap siya ng trabaho, dun pa siya na-disgrasya. Dun pa siya na-ospital. So, malaki po yung gastusin. Kung ako po ay marilis, paano ang aking pwedeng ibabalik yun, katulad ng sabi ko kanina, yung Samsung, ibabalik yun sa employer. Kasi employer nagbayad, no? If wala ka pang isang taon. Kung naman nakalagpas ka na ng isang taon, hintayin mo hanggang sa panahon na ikaw ay mag-exit, lahat yun ibabalik din sa inyo. Hanggat hindi kayo nag-exit, basta ang condition lang should be not less than 1 year. Saan po kami titira kung biglang narinis ng kumpanya ko? Yan, madalas sa mga katanungan. Kayo, ano ang sagot po dito? Nakikitira, sa shelter, sa simbahan, sa mabubuting kalooban, no? Kaya syempre tayo naman, magpupumilit din. So bago po tayo magpaparinis, iisipin po natin mabuti. It's a very, we should be ready, no? Doon po sa decision na yun. Kasi hindi po madali ang sitwasyon kapag po tayo ay wala ka agad na trabaho. So, ito naman po, mga paalala lang. Meron po mga training, language, samantalahin niyo po yan kasi libre po. Ito po sa ibang mga lugar. Pero dito sa Cebu, sa Jeju meron meron dito po sa center, nagbibigay po ng free language, computer test, etc. Samantalahin niyo po yun, you get that, na para hindi kayo And meron po kami sa embassy na mga pa-training online. So you don't have to go to Seoul. Mag-join lang po kayo. Please like the the FB page of the embassy kasi doon po kami naglalagay ng mga announcements at doon po kayo makakasali. Mag-register lang po kayo. Libre po yun. Hindi po namin kayo tatanungin ano ang inyong estado o kung ano man yun. Basta sumali po kayo. Financial literacy, skills training, about entrepreneurship, kasama po lahat ng mga pa-training. And then ito po yung, pwede po kayong tumawag dito. Meron pong counselor na Filipino doon. Kung sino pong tumawag doon. Alam ko dito, you can immediately access, no? Yun pong ating Filipino, nasa na si Ma'am? Si Ma'am Deb. Pwede niyo po, at saka si Ma'am Che. Pwede niyo po silang palaging tawagan, Pero ito po, additional information lang. So, tungkol naman sa immigration, 1345 and then press 4. That's for a Filipino. Ito po yung aming contact numbers sa embassy at saka sa migrant workers office. Na lang ho, paki-screenshot. So, ang pasok po namin, tandaan nyo lang lagi kasi baka sabihin pag Friday, ba't hindi sumasagot? Ang pasok po kasi namin, Linggo hanggang
Thursday. Bakit po linggo? Eh kasi day off nyo po. So, syempre, pag day off nyo, pwede kayo magpunta. Kung linggo, hindi nyo kailangan mag-absent, di ba? So, bukas po ang embahala para sa inyo. So, kung kayo po ay tatawag sa amin ng Biyernes, wala akong sasagot kasi wala po kaming pasok ng Biyernes. Wala, maliwanag ha? Okay, so yun lang po. Maraming salamat po.